guys, medyo halfway na ako. It's good, walang greatest dito. Yan. Apartment po to guys. Lumipat kami ng apartment. Welcome to my YouTube channel, everybody. It's 7:54 in the evening. So, wala pang dinner. So, every evening, cereal lang talaga ako. Ito ang aking cereal. So, cereal, Seminole B, pag dinner time, almond milk. Yan. Kakain na lang ko ng heavy lunch na lang. Pinilit ko talaga. And then, after I eat, ito ang aking iniinom. Yung corn coffee. Talagang maganda siya. Kasi makatulog ako. So, before ako alis ngayon, papakita ko sa inyo. Inom ako ng pangtulog. So, the moment na mag-arrive ako sa bahay, medyo antok na. Safe naman po ako nag-drive. Kasi hindi naman agad mag-work yung second place. Dinala ko na lang talaga sa trabaho, guys. Palipas ang auto para makatulog pag-uwi. Bago ko itong binili kanina, before ko nagpasok sa trabaho, nagpunta ko ng store. Kasi naubos na yung cereal na nabili ko 2 weeks ago. Kalimutan kong dalhin yung cereal ko na i-mix ko dito na very high fiber. Ito ko lang ito iiwan kasi hindi naman ako kumakain sa bahay. Dito lang pala ako kumakain. Doon lang sa umaga, kape lang ako. Dito na ako kukuha ng tubig kasi filtered na siya. Yes, filtered na siya. Ito, filtered na to. So, ganonin ko lang. Imunod ko lang siya ng ganyan. Tapos, mayroon na nalabas na ihi. Tapos ibalik para normal. 2 minutes yun sa microwave. So, for the moment, kain tayo ng cereal. Ito ang aking dinner. Kain tayo, guys. Kailangan talagang kontrolin ni Minobi. Kasi wala tayong mamantay. Sila nanonood ng TV. Nanonood sila ng kakain ang caregiver. Talaga ang buhay ng caregiver, guys. Galing kami kanina sa doktor. Tapos, I forgot na wala akong lunch. Sumakit talaga yung ulo ko. So, the moment na dumating kami dito, kumain agad ako ng corn muffins. Kasi paborito ko ang cornflakes.
yung tubig. Mainit yan, guys. So be very careful. Kakain daw siya ng ice pudding. So pakainin natin. Kanina nag-anxiety siya kasi yung potable na oxygen ang dala namin sa dito. Takot siya maubos pag hindi kami makauwi. Pero ako, relax na relax kasi alam ko nga we still can make it home, you know. Pero siya, nag-anxiety na siya. So, isi-serve ko itong rice pudding. Wala akong video, pagdal na video kasi may camera doon, makikita ng pamilya. So, dito siya umiinom ng tubig. Lahat kahit soup, nagagamit siya ng straw. Yun talaga. So, nag-refill naman ako ng tubig. Ginaganito ko na para hindi na sila magbili ng bottled water kasi sa waste of money. Mahal kayang caregiver. So, as much as possible, talagang try natin mag-save. Kasi pera na lang yung magbili sila ng bottled water. So, malinis na nag-map ako kasi ayokong mag-iwan ng trabaho sa panggabi na caregiver. So before ako nag-upo-upo at saka nagkape-kape at saka kumakain, nilinis ko na ang floor sa kitchen, ang counter, nilinis ko na para walang problema. Hindi talagang buhay ng caregiver. Hindi pwedeng arte-arte dito. At saka, hindi madaling pumasok sa Amerika. Kung makapasok ka, dapat buo ang yung loob mo. Kasi, kailangan magpapalakas ka. Kasi, malayo ka sa pamilya. Hindi pwede dito arte-arte. Hindi natin kakayanin kahit mabigat. Thanks God na okay yung amo, yung mga anak yung nabait, super bait. Mind you guys, maraming pagkain, pero ayoko. Super dami. Tapos every 2 weeks magdala ng homemade na pagkain yung kapatid ng amo ko. Tapos pinipros namin dyan sa freezer. Masarap kasi homemade pero ayoko. Ganito ang buhay. Gabi na ngayon. So makikita nyo yung video ko na may araw pa nung napunta ko dito kasi alis ako ng bahay 7:45 kasi ayoko magmadali. So pag uwi ko ngayon 9 PM na ako lalabas dito sa trabaho. Ika nyo, gabi na. So imagine na.
Hindi mabigat ang trabaho. Yung ano lang, yung pasensya at pag-intindi gamit dito. Kaya lagi ko sinasabi kay Adonis, huwag tayong mag-away kasi hindi ko talaga kakayanin na. Kasi ang trabaho very very easy, pero yung mental na talaga yung ginagamit mo, utak, mapupurin ka talaga. Pero starting yesterday, ina-adjust ko ng sarili ko sa husband. Sinakyan ko na lang siya. Pag makuha mo loob niya, okay talaga. Kaya wala akong problema. Yung word na Amerika, yung mga hindi pa nakapunta, to tell you the truth, parang it's a dream. I mean, okay naman ang Amerika kasi hindi kailangan professional ka, makahanap ka talaga ng trabaho. Pero pag hindi, wala dito yung pamilya mo nandyan sa Pilipinas, tapos makikita mo na nakasmile lagi sa picture, nakasmile sa video, hindi yan lahat totoo ha. Kasi mas masarap, malapit na ako matapos lang. Yung magtrabaho ng gabi ito na, starting last night, taga Manukan, Bisan, recommended ko para mas maganda yung kalahit natin. Kasi for so many weeks, yung panggabi, agency, iba-iba, every night, iba-iba. So, ako lang during the day. So, hugas. Kaya sa makabi kasi ako. Kaya sa hindi ka nakatingin sa akin. Alam nila nagtrabaho ako. Pagkatapos yung ginawa kanina, hindi lang ako nakapag-schedule. Kaya ipakita ko. Tapos, try agad para walang maiwan sa kain. Ganyan talaga ako magtrabaho, guys. Ayoko yung maiwan kong trabaho sa mga caregivers, sa head chef. Ayoko. So, ipakita ko sa inyo. So, ito, pinupold ko na siya. Ito ang hitsura. Yan ang hitsura. Pero pinufold ko na yung iba. Yan. Na-fold ko na yan. Yan. Yan ang ginagawa ng husband kasi hindi alam magtupi. Para yung labahan nung binuksan ko. Pero ngayon, tinutupi ko na siya. Yan. Tinutupi ko na. Ang daming pants sa babae. Hanggang doon. Yan. Nakikita nyo? Hanggang doon ang karsonis niya. Yeah, super dami.
Hindi mo kakayanan, di ba? So, dami ng betang babae. Sabi ko nga sa kanya, why you have so much? Sabi ko sa kanya, why you have so much clothes? Sabi niya, may trabaho siya. Kailangan niya bago. Kailangan niyang bago lahat ng gusto. Tapos mamahal. So yun lang guys. Thank you so much for watching. Pakita ko mamaya sa paglabas ko na super glamorous. So yun. Let's continue. Kapin na. Super dark guys. Walang sugar. Walang creamer. Dark. Para siyang broad coffee. Pero ito yung talagang kape na hindi ako magkaroon ng kabuhi. Pag-heartburn. Masarap siya. Masarap. Hindi masarap. Pero pipilitin para sa magandang katawan. Pilitin talaga. Mainhin lang natin. Natin na rin mamaya yung si Terry. Nag-worry na ako sa kanya kasi may cancer pala yun. Pero ano na, na-cleared na siya. Pero alam mo, pag dinadiagnose ka ng cancer, babalik yun. I told her to be careful. Sabi ko sa kanya, mahirap ang night shift kasi hindi ka talaga makatulog. Ito, kasi matagal matulog ang amo or hindi talaga natutulog. Nanood ng TV. So, mapait talaga guys. Sobrang pait. Mapait pa sa problema. Marami akong pinagdaanan. Alam mo na guys, kasi nasabi ko na ng video. Pero inurender ko na lang yung Lord lahat. Sa ngayon, hindi pa makapunta ng Manila si Ate kasi na busy. So, ito na guys. Nandito na ako sa labas ng bahay nila. Ayan. Uwian na. Sige. Lumampas ng isang minuto kasi Pilipina talaga ang kasama mo magtrabaho. Ay, madugay yun. Pakita ko sa inyo konti ang aking pagdadrive ha. Dark talaga siya guys. Yun talaga ang reality. Ang ano lang kasi hindi nagda-drive yung mga caregiver na mga kaibigan natin. So it's really a hard pag ganitong walang ilaw. Kasi nga walang ilaw yung street. Walang ilaw. Nasa ano lang, highway lang talaga siya. So, pakita ko sa inyo ha. Yan. Di ba makikita at makikita na ninyo. Ayan, pulis pala yun. Pulis pala yun guys. It's good na mag-drive ngayon si Minulbi, parang senior citizens. Kaya mahirap matikitan. Kasi senior citizen talaga mag-drive si Minulbi. So mamaya uli guys. Nalab, mahuman ba dahil mo nalab? Mahuman mo ang trabaho diha?
aming tahanan. Gabi na talaga guys ang uwian ni Minopi. Mind you guys, naka-sleeping pills na si Minopi. Nakatumar na siya. Pero matagal kasi siyang mag-work sa system ko. Kaya enough time na makaabot pa ako sa bahay na little sleepy na. Yan guys. Malapit na po ako sa aming apartment. Super lapit na guys. Maliko na si Minal B sa aming apartment. Yan na guys. Malapit na ako sa aming apartment. Yan. Sana may maparkingan ako guys na hindi masyadong malayo. Kasi sa late na ako darating. Super swerte na talaga na manuhan kong parking is malapit. Usually I always walk far. Ganito talaga ang buhay sa Amerika. Yes, maraming may bahay. Pero guys, babayaran pa yan ng how many years? 30 years. Ayoko ng ganun, no? Ayoko ng ganyang responsibility. Kasi na, matanda na si Minopi. Napunta lang ako dito sa Amerika to work, but not to stay. Talagang ayokong magstay dito. So this is just temporary home for me. Talagang wala na talaga akong nakitang parking guys na malapit. Talagang makikita ko na talaga ang destiny ko ngayong gabi. Dito nakapark si Minolby. Malayo talaga sa kabihasnan. Char. Dito ako nakapark. Super struggle talaga ang uwian ko. Every night. Kasi nga late na nga. It's 9:40. Pasok doon. Malayo pa ang aking apartment guys. Kasama ko ang aking oldest. So, it's good walang greatest dito. Yan. Apartment po to guys. Lumipat kami ng apartment kasi kami naman lang tatlo kasama yung asawa ng aking oldest ang nakatira. So, mag-downsize kami ng tirahan, diba? Kung ready na silang magbili ng bahay nila, sila na yun. Ako, talagang wala talaga ako ng Philippines. Kaya ito, diba ang ganda? Tingnan. Pero it's not easy. Super not easy. Yan. Every night, ganito ako guys, naglalakad. On myself. Me, myself, and I. Yan. Umaga, ganito din. Pero pag umaga, talagang naka-close talaga itong jacket ko, tapos naka-hood. Kasi, nakaganyan talaga ako guys. Kasi nga, basa ang buhok ko pag umaga. So, nandito na tayo sa apartment. Nasa second floor kami guys. So, hindi ka makapasok pag wala kang key. Thanks God na mata pa ka nose.
Kaya magpabutang na po kugaplas, nak. Wala, Jud. So yun lang guys. I'm home. I'm ready to sleep. Thanks for watching everybody. God bless.